Bali ngayon ay hindi tayo nakapag-rides gawa ng nagkaroon ng problema si Max. Yung kanyang charger ay biglang gumana. Tapos hindi ko alam kung yung aking MTL ay doon din nakakonekta kung saan nandun yung linya nung aking pang-charge. 'Di ba? May charger yung mga NMAX na ito. Yung nandito sa loob ay yung nasa loob mga kabiyahe. So kanina dapat magra-ride sana ako, kaya lang ang nangyari ay nung isasaksak ko itong action cam para i-charge ay hindi siya gumana. So baka nga nagkaroon ng problema at titignan ko kung anong nangyari, kung bakit biglang nawala yung parang kuryente nga na nung charger mga kabiyahe. Kung tayo aabuti ng gabi ay hindi rin tayo makakapag-rides ng maayos kasi pati nga yung aking MDL ay ayaw na rin umilaw. So bigla na lang na nung pinailaw ko nga yung MDL ko ay ayaw na rin umilaw, tapos sinubukan ko nga na mag-charge ay ayaw din gumana ng charger doon nga sa charging port mga kabiyahe. So samahan nyo ako at hanapin natin kung anong nangyari, kung bakit ayaw gumana ng charging port dito ni NMAX mga kabiyahe. So yun, ang gagawin ko ngayon ay subukan kong buksan to kasi yung titignan ko muna yung fuse kung may pumutok bang fuse o yung linya mismo ang nasira mga kabiyahe. So titignan ko muna, kakalasin ko muna to, tapos tignan ko yung kanyang fuse box. Tignan muna natin to. Tingnan kung ano yung sira. Doon muna tayo sa basic. Unahin natin yung fuse. Kasi kung gagawin natin ay kakarasin yung mga flaring para maibayin yung linya nung charging cord ay malaking trabaho. So unahin muna natin yung fuse muna. Kung bakit? Kasi may kuryente naman siya mga kabiyahe. Ang nangyari nga lang talaga ay bigla na lang ayaw umilaw nitong MTL, tsaka nga yung charger ayaw gumana. So kahit anong gawin dyan, diba, buksan natin. Kahit pailawin ko ng pailawin yung MDL niya, ayaw. Hindi siya nailaw. Pero siya ha, may kuryente. Tagal ng
bali ito yung ano niya. Ito yung kanya pinakang fuse box. Ito dalawang to. Dito natin hahanapin. Yun. Ito mga kabiyahe, oh. Makikita nyo ay putol. Putol yung kanyang connection. Ayan, oh. Putol yung connection niya. Bali ang ampere niya mga kabiyahe ay 5 ampere. Ito. So meron naman siyang ano, meron siyang kasamang spare na 5 ampere. Subukan natin gamitin kasi nakita ko na talagang putol yung ano, putol yung fuse. Yung lang nagtaka lang ako bakit ano yung fuse niya, bakit pumutok yung fuse. Yun lang. Yun. Ito buo. Yan, buo to mga kabiyahe. Yan, bali 5 ampere din yung kinuha natin do sa kanyang bakante. Ilagay natin dito. Kasi natin kinuha yung 5 ampere, ilagay din natin mga kabiyahe. Yan. Sana subukan din. Yun. Meron na, may ilaw na mga kabiyahe, no? Hindi ang nangyari nga, yung naglinya nung ano, yung naglinya nung ano, nung MTN, yun siya kumuha ng live sa charging. Sa charger nito mga kabiyahe. Kaya siguro nung pumutok yung fuse nitong ano, nitong charging port, kasi doon niya kinuha yung ano, yung naglinya nitong ano, nitong MTL ko, doon niya kinuha yung linya sa charging port. Kaya siguro nung nagsaksak ako at nagkaroon siguro ng ano, ng shorted, ay nadamay ko. Kaya ako nagtaka bakit walang ilaw tong MTL ko. Ay mag-rin sana ako, baka ako yung buti ng gabi. Kaya chinay ko kanina kailawin. Nagtaka ako bakit ayaw umilaw. Tapos yung eto ng aking gamit na action cam ay i-charge ko sana, nakalagay dito, tsaka iano ko yung charger, ay ayaw mag-charge. So yun pala yun, yung fuse. Kaya hindi na muna ako doon sa mga flaring, sa mga linya. Inuna ko muna, natingnan yung fuse mga kabiyahe. Kaya sa mga NMAX, Aerox, pagka nagkaroon ng problema, yung mga accessories na inilagay nyo, kung ano man, unahin po natin ay yung fuse po muna. So okay na yung fuse natin. Nagawa na natin ang paraan. Testingin naman natin ngayon yung charging port nitong si Max. Natin yung charger, sasaksak ko ngayon. Ito, nakasaksak na. At testing ko ngayon dito sa ano. Boom! Gumagana na. Ayan, meron na siyang ano. Ulitin natin mga kabiyahe. Ayan. Nag-charge na mga kabiyahe.
Goods. So, yun lang pala yung ano, yung naging problema ni Max. Fuse lang. So, buti fuse lang at buti yun lang muna, dun muna ako nagsimula sa fuse mga kabiyahe. Kung nagkataon ay kakarasin ko yung buong flaring, titignan ko yung linya kung may putol. So, naisip ko kung magkakaroon ng problema yung linya nga ni Max ay hindi na siya aandar. O kung mawawalan man siya ng supply ng kuryente, hindi na dapat aandar si Max. Pero nag-i-start si Max, may ilaw, may kusina. Akin yung lang yung charging port lang ang walang kuryente. Tsaka nga itong MDL lang ayaw umilaw mga kabiyahe. So buti na lang, inisip ko na magsimula muna dito sa fuse. Kaya yun, okay na mga kabiyahe. Fuse lang pala. Fuse lang. So ikapit ko na, ibabalik ko na. Ayun. Kung yung kinalas natin na tornilyo, yun lang din yung ibabalik natin. And dahil lang dito mga kabiyahe, nawalan ako ng ilaw, nawalan ako ng charging port. Siyempre, lilinisin muna natin bago natin ibalik yung cover. Okay. Right. Ay, so, testingin ulit natin kung talagang gagana. Okay, goods. Charger. Goods. Right? Goods. Ilaw na ulit. So, ayun nga mga kabiyahe, at buti doon tayo nagsimula kung saan ay yung pinaka basic na naging problema ay nagawa natin ng paraan, at yung pala fuse lang ang naging sira mga kabiyahe, no? Kaya sana sa mga nakakaranas ng ganito sa kanilang mga motor ay simulan muna natin sa common na pwedeng gawin, tulad nga ng fuse, bago tayo pumunta sa pinakamahirap na problema, no? So ito ang ginawa ko nga rito ay hindi ko muna kinalas yung mga flaring
saan ay titignan ko yung linya ng charging port o kaya nitong MDL ko. Pagkos ay inalam ko muna yung mismong fuse, kung buo ba yung fuse. So kung siguro kung buo yung fuse at talagang ayaw gumana, doon ako gagawa ng isa pang hakbang na kung saan ay talagang kakalasin ko na itong flaring para paibayin kung saan ba nang gagaling o kung ano ba talagang nangyari doon sa linya, kung bakit nawalan siya ng supply, no? So maraming salamat sa lahat ng mga nanood, ay maraming salamat at sana ay nagkaroon kayo ng idea sa kung anong magiging problema o kung nakakaranas kayo ng ganito sa inyong mga motor, ay sana nagkaroon kayo ng idea mga kabiyahe, no? At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga OFW, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang pagsuporta. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan. So, see you on my next vlog.